Magandang araw sa lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ganitong komprehensibong pagpapahayag tungkol sa panahon na nagdudulot ng pinakabagong at pinakadetalyadong impormasyon tungkol sa mga kondisyong atmospero na inaasahang magaganap sa buong ating bansa ngayong Lunes, 5 ng Enero taong 2026. Sa pagpapatuloy ng aming pagsubaybay, natuklasan ng aming mga koponan ng meteorolohiya ang paglitaw ng bagong kaguluhan sa panahon na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, tiyak na sa kanlurang rehiyon ng Palawan. Sa kasalukuyan, ang sistemang ito ay inuri bilang isang low-pressure area o lugar na may mababang presyon. Ang tampok na ito ng panahon ay may malaking epekto sa lokal na klima na nagdudulot ng maulap na kalangitan kasama ang paminsan-minsan hanggang katamtamang pag-ulan. Ang pag-ulan ay pangunahing sanhi ng kakayahan ng LPA na humila ng mamasamasang hangin mula sa silangang bahagi ng ating bansa na nagkakaugnayan sa sistemang ito upang lumikha ng kawalang tatag sa atmosfera at kasunod na pag-ulan. Dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng pinagsamang epekto ng maraming sistemang panahon, hinihikayat namin ang ating mga kababayan na nakatira malapit sa mga ilog at mababang lugar na manatiling alerto at handa para sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga panganib na ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa buhay at ari-arian, at ang mga proaktibong hakbang tulad ng pagtitiyak ng mga bagay na maaaring maangat, pagkilala sa mga ligtas na ruta ng pag-alis, at pagpapanatili ng kaalaman sa pamamagitan ng opisyal na mga daluyan ay lubos na inirerekomenda. Bukod sa LPA, may 3 karagdagang sistemang panahon na kasalukuyang nakakaapekto sa Pilipinas na nag-aambag sa pangkalahatang dinamikan ng atmosfera. Kabilang dito ang Northeast Monsoon o hangin ng hilagang silangan, shoreline, at ang Easterlies o hangin ng silangan. Ang pakikipag-ugnayan ng mga sistemang ito ay lalong nagpapahirap sa pattern ng panahon, nagpapataas ng posibilidad ng magkakaibang at posibleng matitinding kondisyong panahon sa iba't ibang rehiyon. Samantala, ang LPA na aming sinusubaybayan sa kanlurang bahagi ng bansa ay nananatiling hindi gumagalaw. Bagamat ito ay kasalukuyang inuri bilang LPA, hindi natin maaaring balewalain ang posibilidad na ito ay lalakas at maging ganap na bagyo sa darating na mga araw. Dahil dito, napakahalaga na ang publiko ay manatiling alerto at malapit na sumubaybay sa mga susunod na babala ng panahon para sa anumang pagbabago sa pag-unlad at landas nito. Sa kasalukuyan, ang pangunahing alalahanin ay nakatuon sa pag-ulan na nauugnay sa 3 binanggit na sistemang panahon na lalong aktibo sa silangang bahagi ng Pilipinas. Bukod pa rito, mayroon din tayong babala tungkol sa malakas na pag-ulan na maaaring maranasan ngayong araw sa mga lugar na kinabibilangan ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, at Masbate. Sa makatuwid, sa mga nabanggit na lugar, mangyaring manatiling alerto laban sa biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog at pagbaha sa mga mababang lugar na dulot ng pinagsamang epekto ng mga sistemang panahon. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makinig sa ating kasamahan na magbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa kalagayan ng panahon ngayong araw sa loob ng ating bansa. Ingat po tayong lahat mga kababayan, at maraming salamat sa inyong ibinigay na oras at pansin. At narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. May mga pagulan pa rin na mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa dulot ng iba't ibang weather systems. Ang shearline ay umiiral pa rin sa Visayas maging sa eastern section ng Southern Luzon at magdadala pa rin po ito ng mga pagulan sa buong bahagi ng Visayas, maging dito din sa area ng Albay, Sorsogon, Masbate, dito din sa area ng Camarines Sur at bahagi din ng Romblon. Posible po na mga katamtaman hanggang sa mga malakas yung pagulan na ating mararanasan at posible din po yung 50 to 100 millimeters of rainfall, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas, maging dito din sa Masbate, Albay at Sorsogon. Kaya naman doble ingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang amihan naman nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala pa rin po ito ng maulap na kalangitan. Posible pa din or may mga light to moderate na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dito sa Cordillera Administrative Region, maging sa area din ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, maging dito din
sa ibabang portion ng Calabarzon, sa mga ilang bahagi po yan ng Batangas at Laguna, dito din sa area ng Oriental Mindoro at Marinduque. Samantala, ang easterlies naman patuloy din po magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito naman sa bahagi ng Caraga, maging sa may northern part ng Mindanao. Partikular na po yan sa area ng Camiguin, Misamis Oriental at Occidental, maging dito din sa Zamboanga del Norte at sa area din po ng Palawan. Kaya naman muli, pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa Metro Manila, maging sa malaking area pa or dito pa sa area ng Ilocos Region at ilang areas pa ng Central Luzon at Calabarzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Though mababa na po yung chance ng mga pag-ulan, may mga isolated light rains pa rin na mararanasan na dulot ng amihan. While for the rest of Mindanao naman, may mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin na mararanasan na dulot ng easterlies. Patuloy pa rin po magiging maulap yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon. May mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan, mostly dito sa may area ng Bicol Region at sa ibabang parte pa po ng Southern Luzon. Partikular na po yan dito sa may Albay, Sorsogon, Masbate, maging sa area din ng Catanduanes at Camarines Sur, kung saan posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall ng mga pag-ulan na dulot po ng shearline. Kaya naman po muli, pag-iingat para sa ating mga kababayan. And bukod po dito din sa area ng Romblon, makakaranas din tayo ng mga scattered na mga pag-ulan na dulot pa rin ng shearline. While for dito naman sa area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, maging dito din sa Marinduque, Oriental Mindoro, dito sa ibabang bahagi ng Batangas at ilang areas pa ng Laguna, magiging maulap din po yung kalangitan at posible din po yung mga light to moderate rains na ating mararanasan na dala ng amihan. While dito naman sa area ng Batanes, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, rest of Central Luzon and Calabarzon, maging dito po sa Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap naman po yung ating kalangitan. Pagsapit lamang po ng hapon at gabi, posible lang tayo makaranas ng mga short duration na mga light rains or yung mga isolated light rains na dulot pa rin po ng amihan. So kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Samantala, buong bahagi pa rin po ng Visayas ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan, dulot pa rin po ito ng shearline. Possible pa din yung mga moderate to heavy rains, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas, kaya naman muli pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. While dito naman sa area ng Caraga at sa bahagi ng Palawan, magiging mataas pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. And sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, may mga posibilidad pa rin po tayo ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, dahil pa rin po sa amihan, meron pa rin tayo nakataas na gale warning sa northern and eastern coast ng Catanduanes, maging sa eastern coast ng Albay at Sorsogon, sa northern and eastern coast ng Northern Samar at sa eastern coast ng Eastern Samar, kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa mga susunod po na issuance natin, ay posible na po tayo mag-lift ng gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin dahil magiging katamtaman hanggang sa alon pa rin po yung lagay ng ating karagatan sa seaboards po ng Luzon, maging dito sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 5:40 p.m. at ang sunrise naman ng 6:22 a.m.